Noong June 8, 1948, nagising si Cecil George Harris, tulad lang ng ordinaryong araw. Isa siyang simpleng magsasaka sa rural Saskatchewan, Canada, abala sa pag-aalaga ng kanyang lupa. Pero pagdating hapon, nagbago ang lahat. Tumumba ang kanyang tractor at naipit siya sa ilalim, mag-isa, sugatan, at alam niyang hindi darating ang tulong sa tamang oras. Sa edad na 52, nakaharap na siya sa kamatayan. Imagine, walang papel, walang saksi, at walang pag-asang maligtas. Pero imbes na sumuko sa takot, nagdesisyon si Harris. Kinuha niya ang kanyang pocket knife, at nanginginig ang mga kamay, inukit niya ang isang mensahe, diretso sa metal na fender ng kanyang tractor. Hindi ito love letter, hindi rin ito drama. Ito ay straightforward, practical, at malinaw ang kanyang huling hiling, isinulat hindi gamit ang tinta, kundi gamit ang bakal. Nang sa wakas ay makita siya ng mga kapitbahay, huli na ang lahat. Wala na si Harris. Nandun pa rin ang tractor nakatumba, at ang kanyang mensahe, nandun pa rin nakaukit sa bakal. Pero ang sumunod na nangyari ay hindi ordinaryo. Kinuha ng pamilya ni Harris ang buong fender, o yung mismong parte ng tractor, at dinala ito sa korte bilang kanyang testamento. Ngayon, heto ang legal twist. Isang tanong lang, can words scratched onto a piece of farm machinery, walang pirma, walang witnesses, be considered a real legal will? Sa Ray Harris Estate, 1948, sinabi ng korte sa Saskatchewan na oo. Nagpasya sila na ang inukit ni Harris ay isang valid na holographic will, isang testamento na isinulat mo mismo, hindi kailangan ng mga saksi. Ang mahalaga ay ang kanyang malinaw na intensyon. Alam niyang mamamatay na siya, and he wanted to make sure his wishes would be known. Kahit saan pa niya sinulat, basta malinaw ang purpose, counted as a will. Ang kasong ito ay naging landmark sa batas ng Canada. Ipinakita nito na ang batas ay hindi lang tungkol sa papeles at pirma. Minsan, ito ay tungkol sa pag-unawa sa puso at intensyon sa likod ng huling salita ng isang tao, kahit gaano pa ito ka-extraordinary. Ngayon, ang tractor fender na iyon ay naka-display sa University of Saskatchewan College of Law, hindi bilang farm equipment, kundi bilang isa sa mga pinaka-unique na legal documents na tinanggap ng isang korte. Ito ay isang powerful reminder sa ating huling sandali, ang ating mga salita, kahit paano pa ito isinulat, ay maari pa ring humubog sa kinabukasan na ating iiwan.